Masaya ang mag-asawang Rolly at Yolanda dahil sa wakas, sa halos 3 taon nilang hinulugan ng bahay ay nalipatan na rin nila yon. May maituturing na rin silang sarili nilang tahanan. Hindi na rin sila makikipagsiksikan sa bahay ng magulang ni Rolly. Maraming salamat, mahal, at nakuha na rin natin tong bahay na ito. Pasensya ka na, wala akong naiambag para matapos hulugan ito. Ano ka ba naman? Siyempre mag-asawa tayo. At saka, itunuloy ko lang naman yung hulog mo eh. Ikaw pa rin yung naghulog ng 2 taon. 1 taon lang yun sa akin. Mas marami kang ambag, no? At saka, hindi naman na mahalaga kung sino ang maraming ambag, Rolly. Ang mahalaga ay meron na tayong may tuturing na sariling bahay. Hindi na tayo magtiti sa sermon ng mama mo. Oo nga eh. Nahiya na kasi ako eh. Mula nang matanggal ako sa trabaho, ikaw na ang naghahanap buhay para sa atin. Uy, para kang timang. Wala naman sa akin yun eh. Ang mahalaga sa akin, pinabantayan mong anak natin kapag wala ako. Ay, siya nga pala. Mamayang gabi, maglilista na tayo ng mga dapat bilhin sa kaarawan ng anak natin ha. 2 taon na siya. Ang bilis ng panahon, no? Siguro, kahit hindi naman magarbo, wala pa naman tayong gaanong kilala rito eh. Dadamihan natin ang handa dahil bata ang anak natin. Malay mo, may mga pumuntang bata, edi meron tayong ipapakain. Ay, sandali lang ah. Aayusin ko lang yung kuna ni Ella. Naiwang mag-isa si Rolly sa kanilang malawak na bakuran. Napangiti na lamang ang lalaki. Isa kasi sa gusto niya sa bahay na yon ay meron pang space sa labas na maaaring tambayan. Maliwalas din ang paligid. Yun nga lang, nasiliblib na lugar na katirik ang kanilang bahay. Desisyon kasi nilang mag-asawa na tumira sa liblib para walang gaanong ingay. Kung may kalugar man sila, hindi naman sobrang dikit ang bahay sa kanila. Sinuyod ni Rolly ng tingin ng buong paligid. Maraming puno sa gilid-gilid. Talikuran naman ng kanilang sementadong bahay, matatanaw ang malawak na palayan na hindi nila alam kung kanino. Ganitong lugar ang kailangan ko. Napakatahimik. Papasok na sana si Rolly na kanilang bahay nang makita niyang bumalik si Aling Priscilla, ang matandang babae na pinagbilhan nila ng kanilang bahay. Oh, bakit po kayo bumalik? May nakalimutan po ba kayo? Oo, Diyos ko. Ito palang kandado ng tubig ninyo. Dapat kasi ang mga gripo dito sa labas kinakandado. Kasi may mga loko-loko minsan na binubuksan ng tubig tapos iniiwang bukas. Inabot ng matanda ang kandado at susi at agad din naman itong kinuha ni Rolly. Bakit naman nila gagawin yun? Mga loko-loko nga sila kung ganun. Ewan ko nga sa mga siraulong yun. Mga nagtitrip siguro sila. O siya, mauna na ako ha. Kapag may tanong ka pa, lakarin mo na lang itong daan tapos dun sa kantong yon. Nakikita mo? Oo, yun, doon. Liliko ka tapos diretso hanggang makakita ka ng bahay na kulay pula. Katukin mo lang ako ron ha. O sige po. Maraming salamat po talaga. Pilit nang umiti na lamang ang matanda dahil mukhang pagod na ito kakalakad. Bumalik na lamang din si Rolly sa loob ng kanilang bahay. Muling umarko ang kanyang ngiti. Hindi siya makapaniwala na ang bahay na yon ay kanila nang matitirhan. Sakto lamang ang laki ng sala. Meron din namang second floor. Nasa taas ang mga kwarto. Pagtingin ni Rolly sa gilid, nakita niya ang isang maayos at malinis ding kusina. Para sa kanya, hindi na sila lugi dahil higit na mas mura ang bahay na yon kumpara sa nakita nila sa Maynila. Mahal, asikasuin mo muna si Ella ha. Ako nang bahala rito sa mga gamit natin. Ay nako, mabuti pa nga. O sige, akitin ko muna yung bata doon at baka puno na ang diaper. Sandaling humalik si Rolly sa asawa. Ngumiti naman sa kanya ang babae bilang ganti. Ay, Lord, sana maging maganda ang paninirahan namin dito. Unang gabi nila, masasabi ni Rolly na maayos at mapayapa naman. Nare-relax siya lalo na kapag naririnig ang kuliglig habang tahimik ang paligid. Natuwa rin silang mag-asawa nang makitang may alitaptap sa tapat ng kanilang bintana.
Hindi tuloy maiwasan ni Rolly na magbiro sa asawa niya nung mga sandaling yun. Mahal, alam mo ba? Ang sabi nila, kapag may mga alitap-tap daw, ibig sabihin nun. May multo o kaya engkanto sa paligid. Ha? Bakit mo alam? Diyos ko, matagal ko nang naririnig yan sa mga matatanda, no? Hindi naman yan totoo. Kung sa bagay, mas mahirap paniwalaan yung mga multo o engkanto kaysa sa aswang. Napatigil ang babae sa pagtutupi nito ng damit at seryosong tumingin kay Rolly. Kahit na hindi sabihin ng babae, alam ni Rolly na tinablan niyo ng takot. Nung nagbubuntis pa lang kasi si Yolanda sa kanilang anak, naranasan ng babae na aswangin siya gabi-gabi. Ang matindi pa noon, hindi naman sila nakatira sa loob noong nakaraang taon. Sige, ipaalala mo pa. Hindi naman kita tinatakot, mahal. Hindi ko lang kasi maintindihan kung bakit sa multo at engkanto hindi ka naniniwala, pero sa aswang naniniwala ka. Hindi ba halata? Yung aswang kasi nakita ko na. Yung sinasabi mong multo at engkanto, hindi pa. Ay nako, change topic na nga. Baka mamaya mapikon na naman ako sa iyo eh. Sandaling lumabas ng silid ang babae para magbanyo. Habang si Rolly naman ay napapaisip lang na naiwan. Naalala na naman kasi niya ang pangangaswang sa asawa niya. Hindi niya makakalimutan ang gabing yun. Dahil doon ay napatunayan niyang totoo nga ang mga aswang. Salamat naman at hindi na inaswang pang muli yung asawa ko. Sa bagay, hindi naman na siya buntis. Ay nako, nakakatakot anakan si Mrs. Baka guluhin na naman ng mga aswang. Dinaan na lamang niya sa biro ang lahat. Kinaumagahan, maagang nagising si Rolly para asikasuhin si Yolanda sa pagpasok nito sa trabaho. Sa halip na 8:00 pa kasi ang bangon nila, ay masyadong napaaga dahil medyo lumayo ang kanilang tirahan sa pinapasukan ng babae. Tandaan mo lang yung sinabi ni Aling Priscilla kung papaano makasakay. Message mo kaagad ako kapag naligaw ka para masundo kita. Ako maliligaw? Marunong yata ako magtanong, no? Ngumisi na lamang ang lalaki at saka humalik sa asawa. Nakangiti rin namang lumabas ng bakuran ng babae. Mag-isa na lang siyang naiwan sa bahay. Pero sa araw na yon, darating naman ang kanyang kapatid na si Baloy. Napag-usapan kasi nilang mag-asawa na dapat gumagawa rin si Rolly ng mapagkakakitaan. Kaya naman naisip ni Rolly na patirahin din ang kanyang kapatid sa bahay. Nang sa ganun ay may magbabantay sa kanilang anak sa oras na maghanap na ng trabaho si Rolly. Naging abala si Rolly nung araw na yon. Marami siyang inasikaso sa anak nitong si Ella. Magdadalawang taon pa lamang kasi ang bata kaya kailangan na hands-on ang pagbabantay sa kanyang anak. Kakayanin naman siguro ni Britong pamangkin niya. Natigilan ang paghuhugas niya ng pinggan nang may matanaw siya sa labas na isang matandang lalaki. Nasa tapat ng kanilang bakuran kung saan nakapwesto ang kusina nila. Parang sinadya ng matanda na doon talaga tumayo para makita siya ni Rolly. Hindi alam ni Rolly kung ano ang kailangan ng matanda. Nakatingin lamang yun sa kanya ng seryoso habang hawak-hawak ang tungkod. Dahil sa kuryosidad, lumabas ng bahay si Rolly at saka kinausap ang matandang lalaki. Nagpupunas-punas pa siya ng kamay nang tanungin yun. Magandang hapon po. Ano pong sa atin? Kayo ba ang nakatira dyan? Opo. Kakalipat lang po namin kahapon. Nabayaran na kasi namin ang buo ito eh. Tumingin-tingin pa ang matanda sa loob ng kusina. Sabay balik ng tingin kay Rolly na lalo namang ikinagulo ng utak ng lalaki. O si Mang Eusebio. Total bago lang pala kayo rito. Kailangan mong malaman na ang mga bagong salta na katulad ninyo maaaring malagay sa panganib. Kaya mag-iingat kayo palagi. Kapag may nangyayaring hindi maganda, hanapin nyo lang ako dito sa lugar natin. Sandali. Ano pong ibig niyong sabihin na pwedeng malagay sa alanganin ng buhay namin? Matanong nga kita, iho. Meron ba kayong mga kamag-anak dito sa lugar na ito? Wala po. Talagang lumipat lang kami dito para magkaroon ng sariling bahay.
At dahil wala na kayong kamag-anak dito, mas lalo kayong mag-iingat. Ingat po? Saan? May mga masasamang tao rin po ba rito? Buti nga sana kung tao eh. Tumawa ng mahina ang matandang si Eusebio. Nawirduhan at naguluhan lang ang lalaki sa pinagsasasabi ng matanda. Napapailing na lamang si Rolly. Yun ang unang beses na may makausap siya na parang sobrang makahulugan ng mga sinasabi. Mukhang mahirapan yata akong makipagkaibigan dito ah. Napatakbo si Rolly sa loob nang marinig ang iyak ng batang si Ella. Makalipas lang ang ilang oras, nagulat na lang si Rolly na makita niyang nasa sala na ang kanyang kapatid na si Baloy. Feel at home pa itong nakaupo sa kanilang bagong biling sofa. Walang iya ka. Nakakagulat ka naman. Umihi lang ako saglit nandiyan ka na. Bakit ang bilis mo? Hindi ko naman alam na dito pala yung nilipatan nyo eh. Yung kaibigan ko, palapit lang dito sa bahay ninyo. Pumunta ako sa kanila kagabi, kaya ngayon, nandito na ako. Umuwi ka muna. Kunin mo yung gamit mo. Nasabi naman ni Ate Yolanda mo lahat, di ba? Sigurado kayong ayos lang talaga sa inyo na kasama nyo ako sa bahay? Bakit? Ayaw mo ba? Iniisip ko lang baka hindi na kayo makapag-ano sa gabi kapag nandito ako. Sira ulo ka pala eh. Bakit sa kwarto ka ba namin ikaw matutulog? Hindi naman oh. Doon ka sa tabi ng kwarto ni Ella. Tsaka kailangan talaga kita. Baka nitong sunod na linggo maghahanap na rin kasi ako ng trabaho. Nakakaya na kay Yolanda eh. Bakit ka naman mahihiya? Mag-asawa naman kayo. Hindi mo ako maintindihan kahit na ipaliwanag ko pa sa'yo. Kaya mabuti pa, umuwi ka na muna at bumalik ka mamayang gabi, dala na yung mga gamit mo ha. Kuya naman, kararating ko lang eh. Ganyan ka ba sa mga bisita nyo? Siya nga pala, nasa na si Ella? Nasa kwarto, natutulog. May sariling kwarto yun. Kaya wag mo na munang guluhin kasi katutulog lang nun. Lagyan nyo ng pangontra yung bata ah. Ha? Pangontra? Para saan naman yan? Lumipat kayo rito, wala kayong alam kung anong nangyayari dito. Aba, malay ba namin dito wala naman kami kakilala dito. Kuya, usap-usapan dun sa bahay ng kaibigan ko kagabi na meron daw mga grupo ng tao na gumagala sa gabi. Tapos ang chismis ba mga aswang daw yun na kumukuha ng mga bata na may edad 3 pababa. Ang sabi pa ng tatay ng kaibigan ko, lagyan daw ng pangontra mga bata para hindi malapitan. Natahimik sandali si Rolly. Medyo kinabahan siya ng bahagya sa sinabi ng kanyang kapatid. Kilala niya si Baloy na hindi mahilig sa mga urban legends. Kaya kapag ang binatang yun ang nagsabi, malaki ang tsansa na totoo yun. Teka, legit ba talaga yan? Kung ako lang naman ang tatanungin, hindi ko alam kung totoo mga aswang na yun o mga normal na tao lang ba yun na nandudukot ng bata. Pero kung sakali mang totoo, abay, dapat handa kayo sa pwedeng mangyari. What if kung totoo nga yung aswang, di ba? Sige. Sasabihin ko mamaya kay Yolanda tungkol dito. Pambira naman kasi si Aling Priscilla eh. Hindi mo lang ako sinabihan na may ganun palang issue rito. Kuya, common sense. Kung sinabihan kanila, tatakot kayo. Iisipin niyo pa ba na bilhin niyo tong bahay na ito? Baka hindi niyo na ituloy yung paghuhulog nito, no? May punto si Baloy kaya sumang-ayon naman si Rolly. Nung hapon na yon ay hindi umalis si Baloy. Nakipagkwentuhan na muna ito kay Rolly. Kahit na papaano, nabura muna sa isipan ni Rolly ang tungkol sa mga aswang na kumukuha ng bata. Dakong 6:00 ng gabi, iniwan na muna ni Rolly ang kanyang kapatid na si Baloy sa bahay. Kailangan niyang mamili sa palengke. Mula sa kanilang tahanan, kailangan niya pang maglakad ng mahigit 10 minuto para lang makapamili. Nang dumating na siya roon, meron siyang napansin na 2 lalaki na nakatayo sa gilid ng kalsada. Kakaiba ang titig nito sa kanya. Para kay Rolly, hindi mga mukhang holdapper ang mga yon. May kakaiba sa 2 na nakakapagpatayo ng kanilang balahibo. Hindi na lang sana papansinin ni Rolly pero napansin niya na parang sumusunod ang 2 sa kanya.
Nagmamadali siyang pumasok ng palengke. Pero hanggang doon ay nakabuntot pa rin ang mga yon. Nakakaramdam na ng kaunting kaba ang lalaki. Mabuti na lamang nakasalubong niya si Mang Eusebio sa palengke. Nakahinga siya ng maluwag. Napansin din naman na matanda na namumutla na siya. Iginilit siya ni Mang Eusebio at saka nag-aalalang tinanong. Sabihin mo, anong problema? Mang Clavio, yung dalawang lalaki kasi kanina, parang sinusundan ako. Tapos parang ang sama ng tingin nila sa akin eh. May mga hold-upper din po ba dito sa area na ito? Una sa lahat, Eusebio ang pangalan ko ha, hindi Clavio. Ngayon, may sumusunod sa yung dalawang lalaki. Namukhaan mo ba? Hindi po gaano eh. Natatakot kasi akong tumingin sa mukha nila. Baka mga aswang yon. Mga aswang? Oo. Nitong mga nakarang araw usap-usapan na yan dito sa atin. Akala ng iba chismis lang. Pero wala silang kamalay-malay na totoong may aswang na rito sa atin. Marami po bang aswang dito? Wala ka ba talagang alam dito sa lugar na nilipatan ninyo? Wala po talaga eh. As in, zero knowledge talaga kami. Lumipat lang kami rito para magkaroon talaga ng sariling bahay. Ay nako, Diyos mio. Sana'y sinabihan man lang kayo ng may-ari ng bahay. Iho, hindi pa payapa sa lugar namin na ito. May mga aswang dito sa lugar na ito pero pinagtatakpan lang ng mga kinauukulan. Pilit nilang pinaniniwala ang mga tao na gawa-gawa lang ang mga aswang. Ganun po ba? Teka, may anak ka, di ba? Opo. Ilang taon? Magdadalawang taon sa susunod na buwan. Nako! Bukas na bukas din. Pumunta ka sa kabilang streeto. Hanapin mo ako ron, ha? Banggitin mo yung pangalan ko. Kilala ko ron. Basta Eusebio, ha? Hindi Clavio. Basta, dalhin mo ang anak mo. May gagawin tayo para hindi siya lapitan ng mga aswang. Pumunta ka kasi yung mga pangontrang binibigay ko sa mga bata limitado lang. Sa totoo lang, nabibigla pa rin po talaga ako eh. Hindi ko alam na may mga aswang pala talaga rito. Ngayong alam mo ng totoong may aswang, dapat alerto ka. Dapat handa ka. Lalo na sabi mo, may anak ka. Hindi mo alam mga batang punteriya ng mga aswang. Wala pa namang nabibiktima pero sana, hindi anak mo ang una. Kaya pumunta ka bukas na bukas, ha? Tumango-tango si Rolly noong mga oras na yon. Sinabayan na lang din siya na matanda na bumili. Dahil base rito, minsan ay punteriya din ng mga aswang ang mga bagong salta sa kanilang lugar. Kaya naman, delikado kung mag-isa siyang mamimili. Bumuntong hininga na lamang si Rolly nang mabili na niya ang lahat ng dapat lutuin. Kabado siya nung pauwi dahil akala niya hindi na siya sasamahan ni Eusebio. Pero isang malaking hulog talaga ng langit ang matandang albularyo. Hinatid siya nito hanggang sa makabalik siya sa kanilang bahay. Oh kuya, ang tagal mo naman. Napachismis ka pa yata sa labas eh. Oo. May nakausap lang ako na bagong kaibigan. Teka, nasan si Ella? Ayun, tulog pa rin. Napalitan ko na ng diaper niya. Puno na ng ihi. Baka huwag ka mag-alala. Nilinis ko ng maigi. Nice. Maasahan ka talaga. Kapag nagkaanak ka, marunong ka na mag-alaga ng bata. Nako, di ako mag-aanak at mag-aasawa, no? Sasakit lang ulo ko sa mga yan. Sinimulan na ni Rolly ang magluto. Habang si Baloy naman ay kinuha ang batang si Ella at dinala sa sala. Naglalaro lang ang mga ito ng oras na yon habang abala naman si Rolly sa kusina. Mga ilang sandali lang, bigla na lamang umiyak ang bata kahit na nakaupo lamang yon sa sahig. Oh, ano nangyari? Hindi ko alam kuya. Bigla na lang siyang umiyak eh. Tingnan mo nga baka may kumagat lang ng kung ano dyan. Wala naman. Wala namang pantal. Habang umiiyak ang batang si Ella, ay nakatingin lang ito sa labas. Binitiwan na ni Rolly ang sandok at sumilip din sa labas. Mula roon, may nakita si Rolly na isang lalaki.
Kahit hindi niya gaanong makita ang mukha nito dahil medyo madilim, parang pamilyar sa kanya ang presensya ng lalaki. Nagmamadaling lumabas ng bahay si Rolly para lapitan ng lalaking yun. Pero nagmamadali itong tumakbo. Hinabol niya yon sa labas. Muntikan na niya itong maabutan kung di lang niya nabangga ang isa pang lalaki. Ano ba? Hindi ka ba tumitingin sa dinaraanan mo? Laki-laki kong tao, hindi mo ako nakita? Hindi muna yung pinansin ni Rolly. Pagtingin niya sa hinahabol niya ay bigla na lang itong nawala. Hoy! Kinakausap kita eh! Nakikinig ka ba sa akin ha? Pasensya na. May hinahabol kasi ako eh. Hindi kita agad napansin. Eh di bulag ka nga! Hindi ako bulag. Nakikita nga kita eh. Sadyang may hinahabol lang talaga ako. May hinahabol? Magdaday lang ka pa. Ang sabihin mo, inaangasan mo ako. Naku, hindi. Hindi ako nag-aangas. O sige, pasensya na. Aalis na lang ako. Bago ka rito, no? Hoy, kilalanin mo kung sinong binabangga mo, ha? Hindi na nilingon pa ni Rolly ang nag-aalburutong lalaki. Binilisan na lamang niyang maglakad dahil iniwan niya pa ang kanyang niluluto. Oh, anong nangyari? Okay na siya. Tumana nung binigyan ko ng candy. Baka nag-iinarte lang kanina. Hindi kumbinsido si Rolly na basta-basta na lang iiyak ang kanyang anak nang walang dahilan. Kutob ni Rolly na parang may koneksyon ng lalaking nakita niya sa labas. Kuya, ano bang ginawa mo sa labas? Bakit ka tumakbo? Ha? Oh, wala naman. Basta. Eh siya nga pala. Maya-maya pupunta ang kaibigan ko dito ha. Ayos lang ba kay ate yun? Overnight ngayon si Yolanda. Bukas pa ang uwi. Sige, papuntahin mo lang. Huwag lang kayong maingay kapag tulog na si Ella ha. Binalikan na lang ni Rolly ang kanyang ginagawa. Hindi mawala-wala sa kanyang isipan ang mga nangyari. Kung hindi niya nabangga ang lalaki, naabutan niya sana ang misteryosong nakatingin sa kanyang anak. Sumapit ang 8:00 ng gabi. Tumunog na ang doorbell sa kanilang gate. Nasa sala lang noon si Rolly nang sunduin ni Baloy ang bisita sa labas. Pagpasok ng sala, nanlaki ang mga mata ni Rolly. Nakilala niya ang kaibigan ni Baloy. Tandang-tanda niya ang mukha ng maangas na binata na yon. Wait, kaibigan mo tong damulag na to? Para bang nahihiya-hiya ang binatang yon at hindi nakatingin sa mga mata ni Rolly. Bakit kuya? Magkakilala ba kayong dalawa? Ito yung nakabanggaan ko kanina sa labas eh. Ang angas ng loko. Kaibigan mo pala to? Nilapitan ni Rolly ang binata at tiningnan ng masama. Uy! Matanda ka na, bata pa yan. Papatulan mo pa. Mas mukha pa tumatanda sa akin eh. Benji, ito nga pala kuya ko. Kung ano man ang ginawa mo sa kanya, mag-sorry ka, gagi ka talaga oh. Magandang gabi po. Pasensya na po kanina. Hindi ko po alam na kuya kayo ni Baloy eh. Dapat matuto kang gumalang kahit hindi mo kakilala. Mali ang ganyang ginawa mo. Kaya nga po eh. Pasensya na po. O ayan, ayos na ha. Pero hindi ko po babawiin yung sinabi kong kilalanin mo kung sino yung binabangga mo. Oh, tinan mo yan. Maangas talaga eh. Hindi po siya ganun. Ang ibig ko pong sabihin, dahil hindi ka taga rito, dapat kilalanin mo kung sino-sino ang mga makakasalubong mo o makakabangga mo sa daan. Kasi talamak po ang mga aswang dito. Bigla na lamang sumeryoso ang kanilang mukha. Nagkatinginan ng magkapatid na Rolly at Baloy. Pareho itong nakaramdam ng kaunting pagkabahala. Kita nila sa reaksyon ng mukha ng binatang si Benji na maging ito rin ay kinakabahan. Bakit? Ano bang nangyayari? Pasensya na, wala talaga akong alam eh. Kakalipat lang namin dito kahapon. Meron na pong isang batang nawala sa Estrito 5. Ano? Ang sabi ng magulang ng bata, kaninang madaling araw daw po nangyari. Habang tulog sila, pinasok sila ng 2 aswang. Kitang-kita raw nila yung mukha eh. Mga naglalaway daw. Parang gutom na gutom. Nakakatakot. Hindi ka naman nagbibiro, di ba? Baliw ka ba? Bakit ko naman gagawing biro yung ganitong problema?
Natigil ang kanilang usapan nang marinig nilang umiyak ng malakas ang batang si Ella na nasa silid nito. Dali-dali silang umakyat sa itaas. Pagpasok nila sa silid, grabe pa rin ang iyak ng bata. Kahit na anong pagpapatahan ng ginawa nila ay ayaw pa rin tumigil sa pag-iyak. Hindi na umuubra ang Candy. "Anak, mainit ka. Nilalagnat ka." Ha? Nilalagnat? Bigla na lang nilagnat eh. Okay naman siya kanina. Yung lalaki. Sinong lalaki? Yung lalaki kanina sa labas ng bakuran natin na nakasilip kay Ella. Malakas ang kutob ko na aswang yun. Ano bang ginagawa natin? Dali na natin sa ospital. Wag. Ang kailangan natin, si Mang Eusebio. Lolo ko yun eh. Albularyo ang lolo ko. Teka, tatawagin ko lang siya sandali ah. Hindi nagtagal ay dumating na rin si Mang Eusebio, dala-dala nito ang ilang kagamitan sa panggagamot. Paghipo pa lang na matanda sa ulo ni Ella, namilog na kagad ang mga mata ng albularyo. "May lalaki po nakamasid kanina sa labas. Pag alis niya, saka nagkaganyan ng anak ko eh." Ito na nga ba sinasabi ko eh. Bigyan niyo nga ako ng tubig. Yung maligamgam ha. Inasikaso na matanda ang batang si Ella. Pinunasan nito ang bata ng maligamgam na tubig na may asin at suka. May kung anong orasyon din ang ginawa ng albularyo. Umihip-ihip yon sa daliri ng bata. Pagkatapos, may pinahid naman itong medyo maanghang na langis sa paa ni Ella. Mang Eusebio, magiging okay naman kagad kaya yung anak ko?" Oo naman. Kasi naagapan natin eh. Kung hindi, baka kung ano na nangyari. Ano po ba yung ginawa ng lalaking yun? Pre, yung ginawa nun ay paraan ng mga aswang para mas pabanguhin pa ang laman loob ng isang bata. Nilalagyan nila ng sakit. Sariwa pa kasi ang organs sa mga bata. Kapag nilalagnat sila, may kakaibang amoy na dinutulot yun sa mga aswang. Kumbaga, pampagana nila. Tama si Benji. Kaya nga iho, kailangan mong pumunta sa bahay bukas. Dalhin mo itong anak mo para mabigyan ko ng pangontra ha. Hindi po ba pwedeng kayo na lang po ang pumunta rito? Bawal ilabas sa mga pangontra hanggat hindi pa ito naibibigay sa dapat na magmay-ari nito. Dalhin mo na lang bukas ng maaga. Nang sa ganun mas mauna kayo sa iba. Hindi pwedeng gabi ha. Hindi gumagana ang basbas kapag wala ng liwanag. Sige po. Maraming salamat po. Tumayo ang matanda nang matapos na nitong asikasuhin ng bata. Magiging maayos na rin ang lagay ng batang ito. Huwag ka mag-alala. Patuloy naman akong gumagawa ng paraan para mapuksa ang mga aswang na yan eh. Sa ngayon, kailangan na muna ninyong mag-ingat. Tumungot-tango si Rolly bilang pagsang-ayon. Umalis na rin ang matanda nang mawala ng lagnat ni Ella. Sa takot na baka balikan ng aswang ang kanyang anak, hindi na umalis si Rolly sa tabi ni Ella. Sinarado na rin niya ang mga bintana. Sasabihin mo ba kay Ate Yolanda to? Yan pa nga ang iniisip ko eh. Alam mo naman di ba, may trauma sa aswang yon. Baka mamaya bapraning na naman eh. Kung nag-aalala ka sa kanya wag na lang natin ipaalam. Ay naku naman. Akala ko makakapamuhay kami ng mapayapa rito. Hindi pala. Hindi naman kasi sinabi sa amin ni Aling Priscilla na may aswang pala rito. Hindi ba pwedeng bawiin yung pera? Ano ka ba? Hindi na. Nagkapirmahan na kami. Kakausapin ko na lang siya bukas. Hindi ibuwi ang babaeng si Yolanda nung gabing yon. Magkakasamang natulog si Rolly, Baloy at Ella sa silid na yon. Putol-putol lang ang tulog ni Rolly dahil kada may maririnig siyang mga kaluskos, iniisip niyang baka aswang yon. Napaparanoid na siya. Kinaumagahan, narinig nilang dumating na ang babaeng si Yolanda. Bumangon na rin ang magkapatid at agad na naghanda ng pang-almusal. Hindi mapakali ang magkapatid nung umagang yon dahil hindi nila alam kung papaano sasabihin kay Yolanda ang mga nangyari. Batid ni Rolly na magagalit sa kanyang asawa kapag nalamang nilagnat si Ella ng dahil sa aswang. Maya-maya pa, si Baloy na lamang ang naglakas ng loob na magsabi. Anong sabi mo? Nilagnat si Ella dahil sa aswang? At teka, ano nangyari yun, Rolly? Mahal, dito sa lugar natin
May aswang. Nakausap ko ang kilalang albularyo rito. Siya mismo ang nagsabi sa akin na totoo ngang nabubuhay dito ang mga nilalang na yon. Ang sabi pa, kumukuha daw ng mga bata mga aswang kaya... Tinatakot mo na naman ako eh. Gagamitin mo pa ang anak natin. Yolanda, hindi kita tinatakot. Itong sinasabi ko sa'yo, totoo. Sinabi lang din sa akin. Kahit itanong mo pa sa taong makikita mo dyan sa labas. Ate, totoong sinasabi ni Kuya. Maya-maya, dadaling ko si Ella kay Mang Eusebio. Ipapatingin ko siya. Rolly naman, naiisip mo ba kung anong pwede mangyari? Kapag pinatingin mo siya sa albularyo, mas lalo lang siyang pag-iinitan ng mga aswang. May ibibigay sa akin pangontra si Mang Eusebio. Magkakaubusan mamaya kung di tayo pupunta. Hindi, may alam akong ibang paraan. Wala akong tiwala sa pangontra na yan. Baka malagay pa sa alanganin ng anak natin dahil sa pangontra na yan eh. Di mo ba alam na kapag ang isang taong may pangontra sa aswang, lalo sila makakapang-akit ng aswang? Naniniwala ka na may aswang dito? Huminga ng malalim ang babaeng si Yolanda. Humawak pa ito sa sentido niya. Tila ba sobrang stress ito kapag yun ang pinag-uusapan? Sa trabaho, hindi ako makapaniwala. Hanggang sa trabaho namin yan ang usapan. At sinasabi nga nilang lahat na dito raw sa atin yon. Hindi nila alam na dito na tayo nakatira. Diyos ko, Rolly, tama bang lumipat tayo rito? Nababahala ako para sa anak natin. Ano yung alam mong ibang paraan? Wala, sinabi ko lang yon. Pambihira ka naman. Sandaling lumagok ng kape si Rolly. Huwag mo na munang sabihin sa mga katrabaho mo dito tayo nakatira. Baka mamaya pati pamilya natin pag hinalaan nila. Alam mo naman ang mga utak ng mga tao ngayon. Bale, papayagan mo na akong dalhin si Ella sa albularyo. Sigurado ka bang ayos lang ang anak natin doon? Nag-aalala talaga ako eh. Wala akong tiwala sa mga albularyo na yan eh. Ate Yoli, lolo po ng kaibigan ko yung albularyo. Sigurado po akong mapagkakatiwalaan sila. Kahit na hindi pa rin kumbinsido ang babaeng si Yolanda, ay pumayag na lang din ito para sa kaligtasan ng kanilang anak. Lumabas sila ng bahay habang hindi pa tuluyang tirik ang araw. Wala pang matinong tulog si Yolanda, pero sumama pa rin ito para siguraduhin walang mangyayaring masama sa kanyang anak. Nang makarating sila sa bahay ni Mang Eusebio, wala pang tao ron. Nang makita sila ng matanda ay agad sila nitong tinawag. Pinapasok sila sa bahay at pinaupo. Mabuti na lang at dumating na kayo. Diyos ko, 4:00 pa lang na madaling araw, nandito na sila eh. Buti na lang at may natira pang isa. Akin na yung bata, dali. Akin na. Maingat na binigay ni Rolly ang anak nilang si Ella. Hiniga ni Mang Eusebio ang bata sa papag na may malambot na sapin. Bisis, alam kong nag-aalala ka. Halika, ikaw ang magsuot sa anak mo. Naiiling at nahihiyang lumapit ang babae. Nilagay ni Mang Eusebio sa palad niya ang tali na kulay itim. May palawit yung bato na kulay puti. 11 lamang ang nakuha ko niyan mula sa kakilala kong albularyo sa kabilang baryo. Tutulungan niya ng anak mo na magkaroon ng proteksyon sa mga aswang. Ang kailangan mo lang gawin, kuhubarin mo lang saglit ang pangontra sa oras na 6:00 at saka dadasalan mo ng ama namin. Mang Eusebio, kailangan ba na si Mrs. lang ang gagawa niyan? Ang ina lamang ang pwedeng gumawa dahil sila ang higit na may pagmamahal sa kanilang anak. Pero inuumagaw kaya alanganing oras na po ng gabi umuwi ang asawa ko eh. Nakikiusap ako sa trabaho na mas maaga na akong umuwi. Umuwi na rin sila pagkatapos noon. Pagbalik nila sa kanilang bahay, meron silang nakitang isang lalaki na nakatayo sa harapan. Hindi lumingon sa kanila ang lalaki, pero bigla itong tumakbo paalis. Dahil sa hinalang aswang ang lalaking yon, hinabol ni Rolly at Baloy ang taong yon. Tumakbo sila ng mabilis. Sa kakasunod nila, hindi na nila namalayan na nakapasok na pala sila sa mas liblib na lugar. Tumigil ang dalawa na makaramdam ng kaba. Teka lang, delikado na tayo rito. Kuya, Ano ba? tumingin ka sa taas. Marahang tumingala si Rolly. Sa itaas ng punong nyog, nakita nila ang lalaki roon na nakakapit na parang tarsier
Kahit medyo mataas ang kinalalagyan ng aswang, nakita pa nila ang pangit nitong muka dahil sa liwanag ng paligid. Biglang tumakbo si Baloy nung mga oras na yon. Wala na ring nagawa si Rolly kundi gayahin na lang din ang kapatid. Yun ang unang beses na nakakita sila ng aswang. Kaya naman sobrang kaba ang kanilang naramdaman. Halos lumabas na ang puso nila sa lakas ng tibok nito. Nang makauwi na sila sa kanilang bahay, ay binungangaan pa sila ni Yolanda. Sabi na lamang nila na ang lalaking hinabol nila ay isang baliw lang. Mabilis na lumipas sa mga oras. Sumapit na rin ang 5:00 ng hapon. Hinihintay pa nila si Yolanda na makauwi noon dahil parating pa lang yon galing sa trabaho. Hindi na mapakali ang dalawa habang nagbabantay sa batang si Ella. Kainis, sabi niya bago mag-6 nandito na siya. Ano bang mangyayari kapag hindi nadasalan ng pangontra ng 6:00? Mas maaakit ang aswang na lumapit sa bata. Yun lang ang masamang epekto. Nagulat ang magkapatid nang mapalingon sila sa pintuan ng sala. Nakatayo roon ng lalaking si Benji, dala-dala ang maliit na sako. Pero huwag kayong mag-alala. Eto, marami akong dalang pwede nating magamit kapag nandyan na yung aswang. Kailangan na kailangan natin ito, lalo na't liblib itong lugar natin. Nilapag ni Benji ang sako. Sinilip ni Rolly ang naroon. Nakita niya ang iba't ibang uri ng itak na kinakalawang na. Puro may kalawang na ito ah. Para isang taga, tetano kaagad. Isa-isa nilang nilabas sa mga sandata. Ang pagiging matagal ni Yolanda ang nagtulak sa magkapatid para humawak na ng mga sandatang yun. 7:00 na. Ligpas na tayo sa tamang oras. Kaya maganda na tayo. Baka bigla na lang silang lumitaw. Lintik naman na babae ito. Alam niyang siya lang ang makakapagdasal sa pangontra ng bata eh. Malma ka muna kuya. Hindi naman natin alam kung anong nangyari sa kanya at bakit siya matagal. Bumuntong hininga na lamang si Rolly. Naghintay pa sila nung mga oras na yun. Pero nang mag-8:00 na, isinarado na nila ang mga bintana. Hinarangan na rin nila ng lamesa ang pinto nang maikandado na rin nila yun. Pinatay na rin nila ang mga ilaw. Nasa likuran lamang sila ng sofa noong mga sandaling yon. Karga-karga ni Rolly ang kanyang anak na si Ella. Lumipas sa mga sandali, bigla na lamang nilang naramdaman na meron nang naglalakad sa paligid ng bahay. May mga naririnig na rin silang mga nag-uusap. Walang maingay. Pakiramdaman lang natin sila. Hindi nagtagal, narinig nilang meron ng kumatok sa pintuan. Iniisip ni Rolly na baka si Yolanda na yon. Pero nagdadalawang isip din siya dahil maaring aswang din ang nasa labas. Kapag hindi nagsasalita, wag niyong bubuksan ang pintuan. Kaso nga lang, laking pagtataka nila nang marinig ang tinig ng babaeng si Yolanda sa labas. Dahil doon, inakala na ni Rolly na yun na ang kanyang asawa. Ali, pakibukas ang pinto. Ako ito, pakibilisan. May mga aswang sa labas. Nagmamadaling inabot ni Rolly ang kanyang anak kay Baloy. Hindi man lang ito nagdalawang isip. Inulak niya ang lamesa at inalis ang pagkakandado ng pintuan. Pagbukas niya, sa halip na si Yolanda bumungad sa kanila, ay isang lalaki ang nakita nila. Inulit pa ng lalaking yun ang pagsasalita ni Yolanda. Nanlalaki ang mga mata ni Rolly dahil gayang-gaya nito ang tinig ng babae. Sino ka? Lumayo kayo sa kanya! Aswang yan! Napaatras sila. Pumasok naman sa loob ang lalaking aswang. Nakita pa nila ang mahabang pangil ng lalaki. Hindi na rin maipinta ang mukha nun dahil hindi talaga pangkaraniwan ang anyo. Anong gagawin natin ngayon? Hinarangan ni Rolly si Baloy at saka iniamba ang hawak na itak. Ingatan mo si Ella! Akong bahala! Tinutukan ni Rolly ng itak ang aswang na nasa harapan nila. Pero sa kasamaang palad, hindi man lang nila yun nakakitaan ng takot. Sa halip, nakatingin pa ang aswang sa batang karga-karga ni Baloy. Nang umaktong lalapit sa kanila ang aswang, ay hindi nagdalawang isip si Rolly na tagain yon. Tinamaan ng aswang sa bandang balikat nito, dahilan para magawa pa nilang makatakbo sa itaas. Nagtago sila sa loob ng isang silid. Ilang beses pang nakalabog ang pinto dahil sa pagpupumilit na makapasok ng aswang.
Nung mga sandaling yun ay umiiyak na rin ang batang si Ella. Hindi nila yun mapatahan. Kaya kahit gustuhin nilang manahimik para hindi nalapitan ng ibang aswang, wala silang magawa kundi ang hayaan na lang na umiyak ang bata. Mga ilang sandali pa, narinig na lamang nilang sumisigaw-sigaw si Mang Eusebio sa labas. Base sa sigaw ng matanda, parang nagawa nitong palayasin ng aswang na pumasok sa kanilang bahay. Si Lolo! Nandito na si Lolo! Ligtas na tayo! Paanong ligtas? Ang tanda-tanda na ng lolo mo. Baka hindi mo na itatanong. Marami nang napaslang na aswang si Lolo. Nang marinig na nilang tinatawag sila ni Mang Eusebio, ay saka lamang sila lumabas ng silid na yon. Mga bakas na lamang ng dugo ng aswang ang inabutan nila sa sala. Habang si Mang Eusebio naman ay nasa gilid habang hawak-hawak ang itak na nabaluktot. Hindi na kayo maaaring manatili dito ngayon. Maya-maya lang darating na ang ibang aswang. Dali, sumama na kayo sa akin. Baloy, sumama ka na sa kanila. Dali mo si Ella. Kailangan kong hintayin dito si Yolanda. Pero kuya, alam mo naman baka dumating na yung... Wala akong pakialam. Nag-aalala ko na baka bigla niyang maabutan ng mga aswang dito. Mapapahamak ang asawa ko. Sige na, ikaw nang bahala kay Ella. Umalis na kayo. Lumabas na rin ng bahay ang tatlo. Naiwan siya sa loob ng bahay at nagtatago na lamang muna sa kusina. Mula sa bintanang naroon, sumisilip-silip siya sa labas. Ano na ba nangyari sa asawa ko? Kainis naman oh. Kahit na sobrang kinakabahan, nanatili pa rin si Rolly doon. Buong tapang niyang hinintay ang kanyang asawa. Makalipas ang ilang minuto, nakita niyang dumating na si Yolanda. Nagmamadali niyang hinilang babae papunta sa kusina. Tinakpan niya ang bibig nito. Huwag kang maingay. Baka paparating na mga aswang. Teka, nasa na ba si Ella? Bakit hindi mo kasama ang anak natin? Dinala na siya ni Baloy kasama nila Mang Eusebio. Inatake kami ng aswang dito kanina. Nandito lang ako para hintayin ka. Ano ba kasing nangyari sa'yo? Hintay kami ng hintay sa'yo, Yolanda. Nalagay na kami sa panganib lahat eh. Naiyak na lamang ang babaeng si Yolanda. Sising-sisi siya sa sarili kung bakit hindi siya kagad nakauwi. Sorry, hindi ko alam na hindi kami paalisin doon sa bahay ng isa kong katrabaho eh. Dumaan kasi ako doon para humingi ng maraming bawang. Kaso, doon sa lugar nila kanina, bigla na lang may mga nagpakitang aswang. Lahat ng bahay, hindi pinayagang may palabasin kahit isang tao. O sige na, huwag ka na maiyak. Nasa maayos naman na kalagayan na si Ella. Ang mahalaga naman ligtas ka na. Ha? Ano yun? Napatigil sa usapan ng dalawa nang maramdaman nilang may nakapasok na sa sala. Pasimpleng hinarangan ni Rolly ng gasol at lamesa ang pintuan. Tinakpan niya ng itim na damit ang bintana. Maigpit ang hawak ni Rolly sa itak ng oras na yon. Nandiyan na sila. Anong gagawin natin? Manahimik ka lang. Wala tayong gagawin. Hanggat hindi sila nakakapasok dito, ligtas tayo. Palakas ng palakas ang bawat yabag ng paa ng kanilang narinig. Nagdulot ito ng lalong pagkabahala kay Yolanda. Biglang nanahimik ang paligid. Buong akala nila ay wala na ang mga aswang. Pero laking gulat nila nang biglang kumalubog ang pintuan. Marahang lumapit si Rolly sa may bintanang salamin. Sumilip siya ng bahagya sa nakatakip na telang itim. Pagtingin niya sa labas ay halos atakihin siya sa puso nang makitang naroon ang aswang. Lalong nagingay ang mga yon nang malaman na naroon sila sa loob ng kusina. Lumakas ng lumakas ang mga kalabog. Umuuga-uga na rin ang pintuan ng kusina. Mahal, mamamatay na ba tayo? Paano ang anak natin? Hindi ako papayag. Lalabanan ko sila hanggang sa magkamatayan pa. Pagkawasak ng pintuan ay pumasok na rin ang mga aswang. Halos isiksik na nila ang kanilang sarili sa sulok. Isang matandang lalaking aswang ang humarap sa kanila. Sa lahat ng aswang na nakikita nila roon, parang yun lang ang tila may matinong pag-iisip sa mga aswang. Nasaan ang anak ninyo? Nagsasalita ka? Tanga ka ba? Malamang nakakapagsalita ako. May bibig ako eh. Anong akala mo sa mga aswang, pipi? Ngayon, sabihin mo sa akin, nasaan ang anak ninyo? Kailangan namin ng anak ninyo kaya ibigay nyo na siya sa amin.
Ang anak namin? Hindi. Makaanak ko. Sasabi ko lang, di ba? Sisipain ko yung buka mo eh. Sagutin mo ng maayos ang tanong ko. Kasi kung hindi, yung asawa mong yan, lalapain niya ng mga kasama ko. Tiningnan muna sandali ni Rolly si Yolanda. Mukhang nakuha naman ng babae ang binabalak na gawin ni Rolly, kaya naman tumango lang si Yolanda para sang ayunan kung ano man ang naiisip ni Rolly. Ang anak namin, wala na. May isang aswang na pumunta rito kanina. Hinuha niya ang anak namin habang abala ako rito sa kusina. Hindi makapaniwala si Rolly na nagagawa niyang makipag-usap sa mga aswang ng mga sandaling yon. Basta ang nasa isip lamang niya ay gagawin niya ang lahat, wag lamang saktan ng mga aswang ang kanyang asawa. Kumunot ang noon ng aswang na si Combat. Tila hindi ito kumbinsido sa sinabi ni Rolly. Kaya naman dinagdagan pa ni Rolly ang kanyang pagsisinungaling at may kasama pang pag-iyak. Kinuha niya ang anak namin at sa mismong sala namin, doon niya kinain. Hindi pa siya nakontento eh. Kahit wala ng buhay ang anak namin, tinangay niya pa rin paalis. Ay nako, ang drama nitong siraulong to ah. Sige na. Wala na akong pakialam sa anak ninyo. Pero dahil ayaw ko namang umuwi na wala kaming napala, isasama namin kayong dalawa. Wala na kayong anak, di ba? E di, doon kayo gagawa sa amin. Ha? Anong sinasabi mo? Kunin nyo na ang dalawang yan. Dali sa puto. Tutulo-tulo ang laway pa ng mga aswang na puwersahan silang hinila palabas. Saan nyo kami dadalhin, ha? Sandali lang. Hindi naman kami bata. Bakit nyo kami kinukuha? Dinakma ni Combat ang buhok ni Rolly at saka sapilitang iniharap. Amoy na amoy pa ni Rolly ang mabahong hininga ng aswang na yon. Walang pinagkaiba sa patay na daga ang hininga ni Combat. Hindi nga kayo bata, pero kayo ang gagawa ng bata. Nagtawanan ng mga aswang habang kinakaladkad palayo ang mag-asawa. Kahit na sumigaw sila ng sumigaw sa mga sandaling yon, wala man lang tumutulong sa kanila. Nawala ng pag-asa si Rolly at Yolanda noon. Iniisip nila na magiging kalbaryo na ang kanilang buhay. Dahil sa pupuntahan nila, ramdam nilang impyerno ang kanilang daratnan. Matapos ang halos 1 oras sa paglalakad sa gubat, narating nila ang isang komunidad na tila hindi na talaga nararating ng kahit na sinong tao. Sobrang liblib na ng lugar. Malayong makatakas sila roon. Dahil kahit makatakbo sila, hindi rin naman sila makakalayo. Lahat kasi ng mga naroon ay puro mga aswang. Padabog na ipinasok ang mag-asawa sa malaking hawla. Nasa malawak silang kapatagan. Bukod sa kanila, meron ding iba roon na nakakulong. Halos lahat ang nakikita nila ay magkakapartner. Isang lalaki at isang babae. Ganito palang ginagawa nila rito. Kapag wala silang makuhang mga bata, kumukuha sila ng babae at lalaki. Sapilitan nilang pinagtatalik para magkaroon ng anak. Tapos, ang ipagbubuntis ng babae, yun ang hihintay nila para kainin. Nagtayuan ang balahibo ni Yolanda nang marinig ang sinasabing yun ng kanyang asawa. Tila tumutugma kasi ang naiisip ni Rolly sa kung ano ang nakikita nila roon. Kailangan ko makaisip ng paraan para makatakas tayo rito. Kasalanan ko ito eh. Kung nakauwi sana ako na mas maaga, di sana hindi mangyayari ito. Hindi sana tayo nandito sa mabaho at liblib na lugar na ito. Huwag mo nang sisiyan ang sarili mo, mahal. Walang may gusto sa nangyari. Ang dapat nating isipin ngayon ay kung anong paraan ang gagawin natin. Muli nilang tiningnan ng mga kapwa nila nakakulong sa hawla. Nakatingin lang din yon sa kanila. Mga mukhang pagod at gutom. Dahil sa panghihina, pati ang pagsasalita ay hindi na rin nila magawa. Buntis din ng mga babae. Palagay ni Rolly, yun ang bunga ng sapilitang pagtatalik. Napahala si Rolly dahil alam niya na kapag tumagal pa sila ng ilang araw doon, magagaya sila sa mga kasama nila. Hindi na alam ni Rolly kung gaano na sila katagal na naroon. Basta bigla na lang silang binalikan ni Combat. May daladala pa nga itong bituka ng tao na parabang normal na lang para doon na kinakain nyo ng ganun lamang kabalandra. Salamat kang babae ka. Hindi nagkakaanak ang aswang sa mga tao.
Kasi kung nagkataon, aanakan kita. Ayusin mo tabas ng dila mo ha. Kahit aswang ka, hindi kita patatawarin kung babastusin mo ang asawa ko. Ha? Ano namang magagawa mo kung bastusin ko siya, ha? Nasa hawla kayo. Siguro iniisip mo na baka kunin ko ang asawa mo, ano? Hindi mo pwedeng gawin yon. Hindi ako papayag. Ha! Manahimik ka na nga lang. Wala ka sa posisyon para magdesisyon. Binuto pa ni Combat ng tira-tirang bituka sa mukha si Rolly. Masuka-suka naman ang lalaki dahil doon. Naglakad si Combat patungo sa kabilang hawla. Tinitigan nito ang nakakulong sa loob. Hindi ka pa buntis. Kumuha kayo ng bata ngayon. Sige na! Bilisan nyo! Inalug-alug pa ni Combat ang malaking hawla nang hindi siya sinunod ng dalawa. Nang dahil sa takot, napilitan na lamang ang mga yun na magtalik. Tumalikod na lamang si Rolly at Yolanda. Sobrang awang-awa sila sa dalawang nasa kabila. Hoy! Kayong dalawang bagong dating. Ganito ang gagawin nyo bukas ng gabi, ha? Kailangan nyong bumuo ng sanggol na magiging pagkain namin. Maya-maya lang natapos na rin ang hindi makataong pinapagawa ni Combat. Muli silang nilapitan ni Combat. Lumapit pa ito sa hawla nila. Nang makita ni Rolly ang susi sa tagiliran ng aswang na yon, hindi na nagdalawang isip pa si Rolly. Gamit ang kanyang daliri ay tinusok niya ang mata ni Combat. Agad namang hinablot ni Yolanda ang susi. Dali! Dali! Mabilis nilang natanggal ang kandado. Paglabas ni Rolly, kinuha agad nito ang bato na nasa gilid. Pinalo niya yun sa ulo. Agad namang nawala ng malay ang aswang na si Combat. Buksan natin ang kulungan nila habang wala pa yung ibang aswang. Isa-isa nilang tinanggal ang kandado ng mga hawla. Pero sa halip na lumabas sa mga naroon ay tumingin lang yun sa kanila. Diyos ko, magtititigan ba? Lumabas na kayo dito at sasama na namin kayo sa pagtakas. Umiling-iling lang sila. Kita nila ang mga namumugto at malungkot na mata ng mga yon. Wala nang naghihintay na buhay sa amin sa labas ng hawla na ito. Mas madali kaming mamamatay kung wala kami rito sa hawla na ito eh. Tutulungan nga namin kayo, sige na! Hindi na nagsalita ang lalaki. Ito na ang kusang nagsarado ng hawla nila. Dahil doon, hindi na nakipagpilitan pa si Rolly at Yolanda. Hinayaan na lamang nila ang mga yon. Ililigtas na lamang nila ang kanilang mga sarili. Palihim silang umalis sa parting yon ng lugar. Madilim ang sinuotan nilang daan. Kinakapakapalan nila ang kanilang dinaraanan. Hindi pa sila nakakalayo ay sugat-sugat na ang kanilang mga paa dahil sa mga matatalas na sangang sumasabit sa paa nila. Pero determinado ang dalawa. Lahat ay gagawin nila makita lamang muli ang kanilang anak. Sandali lang. Sabay silang yumuko. Sumiksik sila sa gilid ng halamang may makapal na dahon. Naramdaman kasi nilang tila may paparating. At ilang sandali lang, hindi nga sila nagkamali. May mga aswang na patungo sa direksyon nila. Pinigilan nila ang kanilang paghinga, wag lamang marinig ng mga aswang na naroon sila. Makalipas lang ang halos 1 minuto, nakalagpas na rin ang mga aswang. Mahal, ganito ang gagawin natin ha. Sakali mang kailangan natin maghiwalay, ako ang magpapahabol sa kanila. Tapos ikaw, mauna ka na. Kailangan mo makalayo kung magiging ganun man ang sitwasyon natin. Pero paano ka? Huwag mo kong intindihin. Kaya kong gawa ng paraan ng sarili ko. Ang mahalaga, isa sa atin ang makauwi. At ikaw yun. O sige na, tara na. Hindi alam ni Rolly kung saan ang tamang daan ng mga sandaling yon. Hinayaan na lamang nila ang kanilang mga paa kung saan man sila dadalhin. Sa halos kalahating oras na kanilang tinatahak ang masukal at mapunong lugar, meron na rin silang natanaw na ilaw. Nabuhayan sila ng loob nang mapagtantong nakarating na rin sila sa kalsada. Pero bago sila lumabas, nakiramdam muna sila sa paligid. Malakas ang kutob ko na pugad talaga ng mga aswang ang area na ito. Kaya naman hindi tayo dapat maging kampante. 5 minuto pa, kapag wala tayong nakitang aswang, lalabas na tayo rito. Humawak na lamang ng mahigpit si Yolanda sa braso ng kanyang asawa. Mahal, bakit ba kailangan nilang pumatay ng mga inosenteng buhay? Tulad ng tao,
kailangan nila makasalba sa gutom. Ang pagkakaiba nga lang ng aswang sa tao, ang mga aswang ay gumagamit ng dahas para mabuhay. Narinig ni Rolly ang buntong hininga ng kanyang asawa. Hinawakan niya si Yolanda sa kamay para kahit na papaano, maiparamdam niya na kahit anong mangyari ay hindi sila maghihiwalay. Maya-maya pa, lumabas na rin sila sa kanilang pinagtataguan. Mabagal lang ang kanilang pagtakbo dahil meron na rin silang mangilang-ilang sugat sa paa. May sasakyan! Parayin natin! Parayin natin! Gumit na silang dalawa sa kalsada. Huminto ang truck. Nakiusap sila sa matandang driver nito. Sa kabutihang palad ay pinayagan naman sila nitong makisabay. Nakahinga ng maluwagang mag-asawa. Umaga na nang makabalik na sila sa kanilang lugar. Pagpasok nila sa bahay nila ay naroon na at naghihintay sila Mang Eusebio. Parang napunutan ng tinik ang mga yon. Mangiyak-iyak naman ang binatang si Baloy nang makitang ligtas ang kanyang Kuya Rolly. Kuya! Buhay ka pa! Ano? Tanong ba yan o hindi? Nako, buti naman at ayos lang kayo. Umupo nga kayo at gagumutin ko ang paan ninyo. Sandali lang ha. Mang Eusebio. Napatigil si Mang Eusebio dahil sa pagiging malamig na tinig ni Rolly. Nalaman namin kung saan na ang kuta ng mga aswang. Anong sabi mo? Alam niyo na kung nasaan ang kuta ng mga aswang. Dinala nila kami sa isang komunidad na puro aswang lang ang naroon. Tapos, Meron silang mga bihag. May malalaking hawla. Kada hawla, may lalaki at babae. Pinipilit nilang magtalik ang mga yon. At ang ipagbubuntis ng babae ay ang kakainin nila. Parang ginagawa nilang baboy ang mga taong bihag nila doon. at ang mas nakakalungkot, ayaw na nilang umalis doon sa paniniwalang mamamatay din sila kapag tumakas sila. Mang Eusebio, wala ba tayong magagawa para iligtas sa mga inaalipin ng mga aswang doon? Diyos ko, Panginoon! Paano bang nangyayari na ito? Tila nanlambot ang tuhod na matanda. Hindi makapaniwala si Mang Eusebio na nakabuo na pala ng isang komunidad ng mga aswang. May alam akong paraan, pero sana'y pumayag sila. Yun lang ang naisip kong paraan para pwede makatapat sa mga aswang na yon. Matapos ang pag-uusap tungkol sa susunod nilang gagawin, ay pinuntahan na muna ng mag-asawa ang kanilang anak. Maimbing lang itong natutulog. Hinaplos ni Rolly ang pisngi ng bata. Agad namang umarko ang ngiti niya sa kanyang muka. Mahal, tama naman ang gagawin natin, di ba? Tama lang na gumawa tayo ng paraan para tulungan ang mga naiwan natin doon. Ang gagawin natin ay hindi lang para palayain sila. Para na rin mawala na ang mga nilalang na nagdudulot ng panganib sa anak natin. At ganoon na rin sa maraming bata sa lugar natin. Niyakap na lamang ni Rolly ang kanyang asawa. Isang mapait na ngiti na ang imahe ng kanyang mukha. Dahil alam niyang sa kanilang pagmamagandang loob, maaring malagay na naman sa panganib ang kanilang mga buhay. Pansamantalang hindi na muna na malagi ang mag-asawang Rolly at Yolanda sa kanilang bahay. Pinatuloy na muna sila ng matandang si Eusebio sa bahay nito. Dakong 4:00 ng hapon nang magising si Rolly at Yolanda. Wala nang matandang albularyo. Ayon kay Baloy at Benji na nanatiling gising maghapon, umalis si Mang Eusebio para kausapin ang mga kilala nitong mga antingero at manunugis. Benji, ano ba yung mga antingero na yon? Mga manunugis lang ang alam ko eh. Yung mga antingero, sila yung mga gumagamit ng mga anting-anting. Iba sa kanila malalakas, kinatatakutan sila ng aswang. Kaso nga lang, hindi ko alam kung papayag sila na sumama kay Lolo Eusebio. Masyadong pika ng mga yun eh. Hindi sila basta-basta nagtitiwala sa mga albularyo. Pero sana, may sama ni Lolo yung mga manunugis. Ipagdasal na lang natin na sana magtagumpay tayo sa gagawin natin. Dahil pakiramdam ko talaga, kailangan tayo ng mga taong bihag ng mga aswang eh. Yung mga mata nila, kita ko rin na gustong-gusto nilang makalaya eh. Pero natatakot sila. Sa totoo lang, hindi rin kasi talaga alam ni Lolo na marami na palang aswang eh. Ayaw kasi siyang tulungan ng iba na hanapin ang mga yan. Masyado silang nakampante na natalo na nila ang aswang noon. Ayun tuloy, nakabuo pa ng komunidad. Napapailing na lamang si Rolly habang nasa hagdan sila ng bahay ng albularyo.
Kinahapunan ay wala pa rin si Mang Eusebio. Kahit isang mensahe lang ay hindi ito nagpapadala. Nababahala na sila noong mga oras na yon, lalong-lalo na si Benji. Hindi na sila mapakali dahil isang oras na lamang ay sasapit na ang kinagabihan. Dito na muna kayo ah. Oh, saan ka pupunta? Pupuntahan ko si Lolo Eusebio sa kabilang nayon. Doon siya nagpunta eh. Nag-aalala na ako na baka may masamang nangyari sa kanya. Hindi ka pwedeng lumakad mag-isa. Hintayin mo na lang munang makabalik si Baloy. Sandali lang yon. Kung magkakasalubong kami, sasama ko siya. Pero wala na akong... Oh, ayan na pala si Baloy. Kuya Benji, may masamang balita. Ha? Masamang balita? May nawawala na naman mga bata eh. Ang sabi ng narinig kong nanay na umiiyak. Ngayon lang ha, may mga kaalalakihan na pumasok sa bahay nila. Malakas ang kutob ko na baka mga aswang yun. Kailangan na talaga nating umalis dito. Eh bakit tayo alis kung pwede naman tayong lumabas sa kanila? Eh marami raw sila eh. Tama si Baloy. Kailangan na nating umalis. Madali lang para sa mga aswang na pasukin ang mga bahay. Lalo't kakaunti pa lang naman ang mga tao dito. Walang ibang pipigil sa kanila. Agad na silang pumasok sa loob. Hinanda nila ang mga gamit na dadalhin. Samantalang binalot naman ni Yolanda sa tela ang kanilang anak na si Ella. Paano ang lolo mo? Wala na ako magagawa. Kaya naman niya sarili niya eh. Ang malaga, makalis tayo at hindi tayo maabutan dito ng mga aswang. Siguradong kukunin nila ang anak ninyo kapag nagkataon. Bago pa kumagat ang dilim, ay nilisan na rin nila ang bahay ni Mang Eusebio. Balak nilang pumunta na lamang sa sentro ng bayan dahil doon na lang ang natitirang lugar na maaari nilang ituring na ligtas. Pero bago pa man sila makalayo, natanong na nilang may grupo ng kalalakihan na papasalubong sa kanila. At isa sa mga yon ay parang pamilyar kay Rolly at Yolanda. Agad na hinigit ni Rolly si Baloy at Benji papunta sa gilid. Nagtataka naman ng dalawang binata ngunit mas pinili na lamang na palampasin muna ang mga lalaki. Nang makasiguro silang wala na mga aswang, saka na sila lumabas doon at nagmamadaling umalis. Sa pagkakaalala ko, Combat ang pangalan ng aswang doon na nangunguna sa kanila eh. Sira ulo ang aswang na yun. Hindi nila tayo dapat mahuli. Halang ang mga kaluluwa ng mga yun. Sa kanilang paglalakad ng halos 20 minutos ay napadaan sila sa simbahan. Pansamantala silang tumigil doon para subukang kontakin muli ang matandang si Eusebio. Inabot na sila ng dilim sa simbahan, pero sa kasamaang palad ay wala pa rin paramdam sa kanila ang matanda. Dakong 6:00 ng gabi nang makita nilang may mga kalalakihang pabalik-balik na dumaraan sa tapat. Iba na ang kutob ni Rolly sa mga oras na yun. Kaya naman nagdesisyon na silang magtago sa loob ng simbahan. Nagtungo sila sa likuran ng altar. Umupo sila roon. Wala pa silang 5 minuto nang biglang umiyak ang batang si Ella. Natataranta sila dahil sa ingay na nalikha ng bata. Dali-daling kinuha ni Rolly ang dede at isinalpak sa bibig ng bata. Diyos ko naman anak, kung kailan nasa alanganin ng buhay natin sa kakapaiiyak eh. Mahal, puno na yata ang diaper niya. Nang tatanggalin ni Rolly ang diaper ng bata, sakto naman na may aswang na nakakita sa kanila. Marahas na binuksan ng aswang ang malagate na pintuan ng simbahan. Laking pagtataka nang makita nilang malayang nakakapasok ang aswang na yon sa loob ng simbahan. Oh, bakit sila nakakapasok dito? Di ba bahay ito ng Diyos? Para kasi sa kanila, simpleng bahay na lamang itong simbahan. Hindi sila tinatablan dito dahil mas malakas ang paniniwala nilang walang Diyos. Mahal, palapit sila sa atin. Ano gagawin natin? Hindi nagdalawang isip si Rolly noong mga sandaling yon. Matapang siyang lumapit sa isang aswang. Sa kanya hinagis sa mukha ng aswang ang diaper ng kanyang anak na punong-puno pa ng tae. Salong-salo ng aswang ang diaper. Dahilan para mawalan ito ng wisyo dahil sa baho na nasa kanyang mukha. Sinamantala naman ni Baloy at Benji ang pagkakataon. Dali-dali silang lumapit. Tatagay na sana nila pero bigla nilang naalala na nasa loob pa sila ng simbahan. Tara na, umalis na tayo!
Bago sila lumabas ng simbahan, huminto muna saglit si Rolly at saka tumingin sa altar. Diyos ko, pasensya na po sa diaper. Wala na po akong choice eh. Nakaalis sila ng simbahan. Hindi na rin sila nagawa pang habulin ng aswang. Pero sa kasamaang palad, bigla naman nilang nakasalubong sa daan ang aswang na si Combat na napatigil sila sa paglalakad at agad namang dumaloy ang takot sa sistema ni Rolly. Walang ya. Nandito lang pala kayong dalawa. May kasama pa kayong dalawang tanga. Direktang nakatingin si Combat sa sanggol na karga-karga ni Yolanda. Para itong natakam sa bata. Lumabas pa nga ang matulis at mahaba nitong dila. Hindi mo mahawakan ng anak ko. Magkakamatayan muna tayo. Sinungaling kayong dalawa. Sabi niyo wala kayong anak. Eh ano yan? Lolo niyo? Pagsabing yon ng aswang na si Combat ay kanya-kanya nang nagbago ng anyo ang mga aswang. Naalarma na sila noong mga sandaling yon. Dahilan para magdikit-dikit sila at iamba na ang hawak-hawak na itak. Pero dahil higit na malakas at maliksi ang mga aswang, wala silang nagawa noong mga oras na yon. Mabilis na dinakmang ng aswang si Rolly at sinakal ito ni Combat. Tatagayin sana yon ni Rolly pero napigilan ng aswang. Sinapak-sapak siya sa muka at kinalmot ng mahaba sa likuran. Dahil doon, para bang nawalan na rin ng moral sina Benji at Baloy. Habang si Yolanda naman ay maigpit pa rin ang pagkakayakap sa bata. Gustuhin man nilang tumakbo ay hindi rin nila pwedeng gawin. Maabutan lang din sila ng mga yon. Ibigay niyo na lang sa akin ang batang yan para hindi na kayo masaktan pa. Ikaw babae, akin na yung batang yan. Ikaw ka ba? Magkala ka ng iyo. Ang hirap-hirap gawin to eh. Nag-init ang ulo ng aswang dahil sa pagmamatigas ni Yolanda. Hinulak nito si Baloy na nakaharang sa babae. Pinalibag nito si Baloy na para bang papel lang. Lumapit din si Benji para ilayo sana sina Yolanda at Ella. Pero hinila naman ito ng ibang aswang at saka pinagkakakalmot. Tumigil lang ang mga yon sa pagkalmot nang sumenyas na si Combat. Ha! Sa wakas, makakakain na rin ng sariwang laman. Hindi mo makukuha ang anak ko sa akin. Hoy! Aswang na duwag! Tigilan mo ang anak namin ha! Ako ang harapin mo, wag yung batang yan! Manahimik ka nga dyan! Hindi ka na nga makatayo na maayos ang tapang-tapang mo pa! Anong pakialam ko sa'yo? Bulok na ang laman loob mo! Etong batang ito ang gusto ko dahil mabango ang laman! Bigla na lamang binato ni Yolanda ng tsinelas sa mukha si Combat. Dahil doon, sinampal ng aswang ng malakas ang babae. Natumba yun sa lapag. Mabuti na lang ay hindi nito nabitiwan ng bata. Iyak na ang anak ni Rolly at Yolanda noon. Galit na galit si Rolly pero wala itong magawa. Sa tuwing susubukan niyang tumayo ay kumikirot ang mga kalmot niya sa hita. Ang kulit-kulit naman kasi ninyo eh! Sabi ng akin na nga yung batang... Patayin mo muna ako! Patayin mo muna ako! Sigurado ka bang gusto mo yan? Bago pa malapitan ng aswang si Yolanda, ay inilapag na niya sa semento ang bata. Dumapa siya roon at tinakpan si Ella para hindi ito makarinig ng aswang. Pero sa halip na ang bata ang pagtuunan ni Combat, bigla nitong pinagkakakalmot sa likuran si Yolanda hanggang sa magkasira-sira na ang damit nito. Agad ding naging duguan ang likod ng babae. Pero kahit na ganoon, hindi yun umaalis para takpan lang ang kanyang anak. Walang iya ka! Binuhos na ni Rolly ang kanyang natitirang lakas para makalapit sa kanyang asawa. Kumarang siya kay Yolanda at hinayaan siya na kalmut-kalmutin ng aswang na si Combat. Tutulong din sana si Baloy at Benji pero maging siya ay hindi na rin makabangon. Hindi mo makukuha ang anak namin! Manigas ka! Ikaw ang manigas kapag namatay ka na! Sige! Aalis na kami ha! Hinuwakan siya ni Combat sa kwelyo. Hinila ng sapilitan at saka kinagat nito si Rolly sa balikat. Napasigaw naman ng malakas si Rolly. Umagas agad ang dugo mula roon. Ganun pa man, hindi pa rin nagpatinag si Rolly. Tinusok niya ulit ang mata ni Combat gamit ang kanyang dalawang daliri. Kaso nga lang, lalong kinakagat yun ng aswang.
Tinakal nito si Rolly at itinaas sa ere para bang wala na itong pakialam sa buhay pa ng lalaki. Buisit ka! Bakit ba pinag-iinitan mo ang mga mata ko? Malapit ang malagutan ng hininga si Rolly nang biglang dumating si Mang Eusebio. Kasama na nito ang pinagsamang puwersa ng manunugis at antingero. Si Mang Eusebio mismo ang tumaga sa aswang na si Combat. Sa ulo kagad binira ng matandang albularyo. Nabitiwan naman ito ni Rolly. Pasensya na at medyo nahuli. Huwag kayong mag-alala. Kami na ang bahala sa mga aswang dito sa atin. Iisa-isa na lang sila. At ngayong gabi, lulusob kami sa kuta nila. Napatingin na lamang si Rolly habang magkatabi sila ni Yolanda sa simento. Karga pa rin ang babayang anak nilang si Ella. Ginhawa ang kanilang naramdaman nung oras na yon kahit na nangibabaw din ang hapdi ng kanilang katawan. Pagdating nila kay Combat ay wala na itong buhay. Nakabulagtan na rin ang ibang mga aswang na nasa paligid. Naubos nila Mang Eusebio ang mga pagalag-galang aswang sa kanilang lugar. Sa gabing yun, pagkatapos dinala na sila sa bahay ng albularyo para gamutin. Dahil sa hapdi ng gamot na ipinahid sa kanilang mga ugat, nawalan sila ng malay. Nagising na lamang sila na maliwanag na ang paligid. Natataranta si Yolanda nang maramdamang wala sa tabi niya ang anak na si Ella. Pero napawi din naman kagad ang kaba nito nang mapansin nasa kabilang papag lamang ang bata. Nagising na rin si Rolly noon at kinaya na rin makatayo. Maraming salamat sa impormasyon, Rolly. Ngayong araw, patungo na ang mga manunugis at antingero sa sinabi mong kuta ng mga aswang. Maraming salamat din po sa pagliligtas sa amin. Napangiti si Rolly nang makita si Baloy at Benji na maayos na rin ang kalagayan habang nagpapahinga sa gilid. Sa parehong araw, nakabalik ang mga manunugis at antingero sa kanilang lugar. Ibinalita ng mga yon ang pagkapaslang nila sa mga aswang. Wala na silang tinira kahit isa at sinunog pati ang buong baryo ng mga nilalang na yon. Nakatakas sa mga bihag. Bukod pala sa mga nasa hawla, meron din mga bata mula 6 na buwan hanggang 3 taon ang nasagip. Naibalik na yon sa kanya-kanyang mga magulang. Walang paglagyan ng kanilang saya. Lalong-lalo na si Rolly at Yolanda. Dahil sa wakas, wala nang banta sa buhay ng mga bata sa kanilang lugar. Lalong-lalo na sa buhay ng kanilang nag-iisang anak. Niyakap na lamang ni Rolly ang kanyang mag-ina at palihim na nagpasalamat sa Panginoon. Wakas,